Sa pinakaliblib na bahagi ng baryong San Rafael, may isang dalagang ulila na kilala sa pangalang Elena. Wala siyang yaman, wala ring pamilya, maliban sa isang matandang albularyo na siyang kumupkop sa kanya mula pagkabata. Mula sa maliit nilang kubo na yari sa kawayan at pawid, tanaw ni Elena ang malawak na kagubatan sa likod ng bundok. Doon daw, ayon sa matanda, naninirahan ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Mga engkanto, diwata, at mga nilikhang nababalot ng hiwaga. Hindi man siya naniniwala noon, tila unti-unti na siyang napapaisip. Totoo kaya ang mga engkanto? Gabi-gabi, lumalabas siya para tumingin sa kalangitan. Nagdarasal sa mga bituin. Umaasang kahit minsan lang ay may dumating sa kanyang buhay na magpaparamdam ng tunay na pag-aaruga. Hindi man kayamanan ang inihiling niya, kahit pagmamahal lamang. Yung totoo, yung hindi pansamantala. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong akasya sa tabi ng ilog, umiiyak siya ng tahimik. Hawak-hawak niya ang isang piraso ng tela na pagmamay-ari ng kanyang ina. Ang huling alaala sa mga magulang na hindi niya kailanman nakilala. Kung may nakaririnig man sa akin, kahit sino ka pa, pakiusap, kahit isang gabi lang, maramdaman ko sana yung salitang pagmamahal. Bulong niya sa hangin. Napalingon siya bigla nang marinig ang bahagyang kaluskos mula sa kakahuyan. May tao ba dyan? Tanong niya, sabay tayo. Daman niya ang kakaibang lamig na humaplos sa kanyang batok. Ngunit wala siyang nakita. Hanggang sa isang liwanag, ang unti-unting lumitaw sa gitna ng mga puno. Dahan-dahan, lumapit ito. At mula sa sinag ng ilaw ay lumabas ang isang lalaki. Matangkad, makisig, may mahaba at maputing buhok na tila gawa sa sinag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Tila mga bituing bumaba mula sa langit. Tao ka ba? Tanong ni Elena. Hindi malaman kung tatakbo o tititig. Ngumiti ang lalaki. Hindi ako tao. Ngunit wala akong balak na saktan ka. Napaurong si Elena. Engkanto ka? Tumango ang lalaki. Ako si Prinsipe Arvien, tagapagmana ng kaharian ng liwanag. Narinig ko ang iyong panalangin. Mula sa kabilang mundo, naramdaman ko ang tapat mong puso. At ngayon, narito ako. Hindi alam ni Elena kung maniniwala ba siya o tatawa. Pero may kakaiba sa presensya ng lalaking ito. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, ay kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Bakit ako? Tanong niya. May luha pa sa mga mata. Sa mundong puno ng ingay at kasakaman, bihira na lang ang kaluluwang dalisay. At sa gabing ito, ang dalangin mo ay umabot sa aming mundo. Hinayaan akong bumaba upang makilala ka. Tahimik na napaiyak muli si Elena. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Halo ng takot, tuwa, at pagkalito. Lumapit sa Arvien at lumuhod sa kanyang harapan. Hindi kita pipilitin. Ngunit kung nais mong maramdaman ang pagmamahal, narito lang ako, Elena. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may tumingin kay Elena hindi bilang isang dukhang ulila, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang agos ng ilog at pagaspas ng dahon sa gabi ang maririnig. Si Elena, hawak pa rin ang piraso ng telang alaala ng kanyang ina, ay napayuko. Napakapit siya sa dibdib. Wari sinusuri ang tibok ng kanyang puso na tila biglang bumilis. Nalilito sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Kung panaginip man ito, ayoko nang magising. Sa ngayon, wika ni Arvien. Kailangan kong bumalik sa aming mundo.
Ngunit kung nanaisin mo, maaari tayong muling magkita sa lugar na to tuwing kabilugan ng buwan. At bakit hindi na lang ngayon? Bakit hindi ka na lang manatili ngayon dito? Tanong ni Elena, bahagyang nahihirapan sa ideyang mawawala agad ang unang nilalang na nagpakita sa kanya ng ganitong klase ng malasakit. Ang mundo namin ay may mga batas na mahigpit kong kailangang sundin. Hindi ako dapat manatili ng matagal sa mundo ng mga tao, lalo na kung hindi pa buo ang pasya ng damdamin ng isang mortal. Ngunit kung pipiliin mong alamin ang hiwaga ng aming daigdig, kung handa kang tanggapin ang lahat ng panganib at kapalit nito, makikita mo ako sa kabilang panig ng kagubatan. At bago pa siya makapagtanong muli, unti-unting naglaho si Arvien sa isang liwanag na tila kinain ng hangin. Kinabukasan, tila ba ibang Elena ang nagising. Habang nagluluto ng lugaw para sa agahan ng albularyong si Apolira, hindi mawala sa kanyang isipan ng gabing iyon ang mga mata ni Arvien, ang kanyang tinig, ang pakiramdam na parang mahalaga siya. Hindi iyon katang-isip. Hindi maaaring ganoon kalinaw kung isa lamang iyong panaginip. Parang masaya ka ngayon, iha. Puna ni Apolira habang kumakain. May magandang panaginip ba kagabi? Napangiti si Elena, ngunit hindi sumagot. Hindi pa siya handang ikwento ang nakita niya. Hindi pa niya maintindihan ang sarili. Ngunit isang bagay ang tiyak. Nais niya itong maranasang muli. Lumipas ang ilang araw, walang balita, walang liwanag, walang Arvien. Ngunit sa ikalawang kabilugan ng buwan, bumalik si Elena sa parehong lugar. Sa ilalim ng parehong punong akasya, tahimik siyang umupo. Hindi na siya umiiyak, naghihintay lang. At dumating siya. Kasing liwanag ng dati, ngunit ngayon ay may bitbit na kakaibang aura. Parang may halong lungkot at pananabik. Akala ko hindi ka na babalik. Wika ni Arvien. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humihila sa akin pabalik dito. Sugot ni Elena. Naglakad sila sa tabing ilog. Tahimik sa una, hanggang sa magsalita si Arvien. Elena, may dapat kang malaman. Ang aming mundo ay hindi tulad ng sa inyo. Sa aming kaharian, ang damdamin ay hindi basta-basta pinapairal. Lahat ay nakatali sa tungkulin. Ang pagmamahal ay isang bagay na pinipigil. Dahil nagdudulot ito ng kaguluhan sa pagitan ng mga angkan ng liwanag at dilim. Pero nagmahal ka na ba ng isang mortal noon? Tumingin si Arvien sa kanya. Seryoso. Hindi pa. At ikaw ang una. Napalunok si Elena. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Ngunit sa puso niya, may bahagi na unti-unting nabubuo. Parang isang panaginip na nagiging totoo. Sa mga sumunod na gabi, palihim silang nagkikita. Si Arvien ay laging darating na parang hamog sa umaga. Banayad, malamig, ngunit puno ng damdamin. Nagkwentuhan sila, nagtawanan, minsan ay sabay na naglalakad palayo sa ilog patungo sa gilid ng kagubatan. Ngunit may kakaibang napapansin si Elena. Sa tuwing sila ay malapit sa kakahuyan, parang may mga matang nakamasid. Minsan, may maririnig siyang mga bulong, mga kaluskos, at mahihinang tinig na parang nagmamasid mula sa mga aninong gumagalaw sa likod ng mga puno. May sumusunod ba sa atin? Tanong ni Elena, minsang napalingon siya sa likod. Umiling si Arvien, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Walang dapat ikatakot. Ngunit, hindi lahat sa aming mundo ay sang-ayon sa aking pakikisalamuha sa isang mortal. Isang gabi, pag-uwi ni Elena mula sa tagpuan nila ni Arvien, nadatnan niya si Apolira na tahimik sa sulok ng kanilang kubo. Hawak ang isang lumang aklat na parang mahigit 100 taon na. Elena, tawag nito.
halika rito. May isasalaysay ako sa iyo. Umupo siya sa tabi ng matanda at tinignan ng aklat. Alam mo ba ang tungkol sa alamat ng engkantong prinsipe? Tanong ni Apulira. Umiling si Elena. May isang prinsipe mula sa mundo ng liwanag. Minsan na siyang umibig sa isang dalagang tao. Ngunit pinaglayo sila ng mga batas ng engkantadong daigdig. Binalaan ng prinsipe at pinarusahan ang babae. Simula noon, ipinagbawal ang ugnayan sa pagitan ng mortal at ng engkanto, lalo na sa mga maharlika. Biglang nanlamig ang katawan ni Elena. Hindi niya na kailangang pang sabihin. Alam niyang si Arvian ay prinsipe sa alamat. Sa gabi ng ikatlong pagkikita nila, hindi na siya mapakali. Maraming tanong ang gusto niyang itanong. Arvian, wika niya. Bakit mo ako pinili? Tumingin si Arvian sa kanya at muling lumapit. Dahil ikaw lang ang tumawag ng buong puso. Dahil sa iyong panalangin, nakita ko ang pag-ibig na hindi nagtatanggi. At sa mundo namin, na puno ng alituntunin at pamumuno, ang ganitong pag-ibig ay isang bagay na mahirap matagpuan. Pero, anong mangyayari sa atin? Mahinang tanong ni Elena. Nagtagal ang katahimikan. Hanggang sa muling nagsalita sa Arvian. Kung patuloy kang makikihalubilo sa akin, mapapansin ng mga tagapangalaga ng hangganan. Kapag nalaman ng konseho, maaari nilang ipatawag ako pabalik. At ikaw, maaaring hindi ka na makatawid kailanman sa kagubatan. Kaya mo ba akong ipaglaban? Tanong ni Elena. Nanginginig ang boses. Kung hihilingin mo, handa akong itaya ang lahat. Sagot ni Arvian. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, unang beses silang naghawak ng kamay. Maingat, parang isang sagradong pangako. Mainit ang palad ni Arvian sa malamig na gabi. At sa pagkakadikit ng kanilang mga balat, tila ba may dumaloy na kakaibang enerhiya mula sa puso ni Elena patungo sa kaluluwa niya. Hindi na siya kailanman hinawakan ng sinuman ng ganoong marahan at ganoon ding may paggalang. Wala siyang yaman, wala siyang magandang kasuotan. Pero sa tingin ni Arvian, para siyang reyna. Sa gabing iyon, tumagal sila sa ilalim ng bituin. Tahimik lang silang magkasama. Dinadama ang sandaling tila hindi nila mahahawakan muli. At bago tuluyang bumalik sa kanyang mundo, yumuko si Arvian at tinalika ng likod ng kamay ni Elena. Mag-ingat ka, bulong ni Elena. Sa'yo ako laging babalik, tugon ni Arvian bago siya muling nilamon ng liwanag at naglaho sa hangin. Kinabukasan, tahimik si Elena habang naghahanda ng almusal. Hindi niya maipaliwanag, pero may bahid ng kaba sa kanyang dibdib. Laging ganoon tuwing umaalis sa Arvian. Tila ba may panganib na hindi niya matukoy. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, nagsalita si Apulira. Elena, wika ng matanda habang binabalasa ang lumang aklat na may nakaukit ng mga sinaunang simbolo. May mga bagay kang dapat malaman. Umupo si Elena sa tapat niya. Bago kita napulot sa paanan ng bundok, nakita na kita sa panaginip. Isang sanggol na babalot ng liwanag, inilagay sa duyan na dahon na banaba, pinapaanod sa ilog. Napakunot si Elena. Sa panaginip ko, may bumulong na ang batang iyon ay magiging daan ng pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo. Hindi ko alam noon kung ano ang ibig sabihin. Pero ngayon, nakilala mo ang engkantong prinsipe. Nag-uugnay-ugnay na ang mga pangitain. Napakapit si Elena sa kanyang dibdib. Ako? Daan sa pagkakaisa?
Napatingin siya sa bintana, sa direksyon ng kagubatan. Sa puso niya, alam niyang totoo ang sinabi ni Apo Lira. Pero Apo, bakit parang may masamang nakamasid sa amin tuwing magkasama kami ni Arvien? Napabuntong hininga ang matanda. Dahil hindi lahat ng nilalang sa kabilang daigdig ay sang-ayon sa pagmamahal na tulad ng sa inyo. Sa kanilang batas, ang pag-ibig sa pagitan ng engkanto at mortal ay maaaring magdulot ng kaguluhan. May mga angkang makapangyarihan sa kaharian ng liwanag na takot sa pagbabago. Sa kabilang banda ng kagubatan, sa kaharian ng mga engkanto, isang babae ang nakamasid sa sinag ng tubig mula sa mahiwagang lawa. Sa kanyang palad ay lumilitaw ang mga imahe, mga tagpo ng pag-uusap ni Arvien at Elena. Siya ay si Lyrazel, anak ng isa sa mga tagapayo ng Konseho ng Liwanag, at ang babaeng matagal nang ipinagkakasundo kay Prinsipe Arvien. Mula pa pagkabata, siya ang inihandang maging reyna balang araw. Ngunit ngayon, tila binabago ng prinsipe ang takbo ng tadhana. Huwag mo hayaan ng puso mong masira ang buong kaharian, Arvien. Bulong niya, puno ng galit ang tinig. At isang iglap, ipinatawag niya ang aninong taga-subaybay. Mga nilalang na kayang tumawid sa pagitan ng mundo ng engkanto at tao nang hindi nakikita. Ilang gabi ang lumipas. Sa kabila ng panganib, patuloy pa ring nagkikita sina Elena at Arvien. Ngunit may pagbabago na. Parang laging may malamig na hangin na sumusunod sa kanila. Minsang hawak ni Arvien ang kamay ni Elena. Nabakunot siya ng noo. May ibang presensya sa paligid. Hindi ito likas sa kagubatan niyo. Biglang may gumuhit na itim na anino sa likod ng mga puno. Napatayo si Arvien. Elena, kailangan na kitang ilayo. Ha? Saan? Takot na tanong ng dalaga. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, may tagpuan doon sa pagitan ng ating mundo. Doon, ligtas ka. Naglakad silang mabilis, nagmamadali sa gitna ng madilim na gubat. Ngunit bago sila makarating sa sinasabing tagpuan, lumitaw sa harapan nila ang tatlong nilalang na tila yari sa usok at liwanag. Ang mga tagapangalaga ng hangganan. Arvien, lumalabag ka sa batas ng engkanto. Ang prinsipe ay hindi maaaring makayalubilo sa mortal. Wika ng isa. Tumayo si Arvien sa harap ni Elena. Hinaharangan siya. Ako ang magbabayad. Huwag niyong idamay ang dalaga. Ngunit biglang nagdilim ang paligid. Isang malakas na puwersa ang humigop kay Elena palayo sa kanyang kinatatayuan. Arvien! Sigaw niya. Elena! Sigaw ng prinsipe. Habol ang kamay niya, ngunit huli na. Parang nilamon si Elena ng hangin. At sa isang kisap mata, naglaho siya. Naiwan si Arvien na nakaluhod sa lupa. Saksi ang mga tagapangalaga sa kanyang pagkawasak. Pagdilat ng mata ni Elena, wala na siya sa kagubatan. Wala na si Arvien. Wala na ang punong akasya, ang ilog, ang bituin. Isa na lang siyang ordinaryong babae sa mundo ng mga tao. Walang alaala ng engkanto, walang bakas ng pagmamahal. Ngunit sa kanyang dibdib, may naiwan. Isang maliit na marka na hugis buwan sa kanyang balat. Parang paalala ng isang bagay na hindi niya maintindihan. At sa kanyang panaginip gabi-gabi, laging naroon ang lalaki. Isang mukha na hindi niya maalala. Pero laging naghihintay sa kanya sa tabi ng ilog, sa ilalim ng bilog na buwan. Sa kaharian ng mga engkanto, si Prinsipe Arvien ay binalik sa kanyang silid ng mga tagapangalaga. Pinutungan ng tanikala ng kapangyarihan. Pinagbawalan siyang tumawid mula sa mundo ng tao. Si Lyrazel, kasabay ng mga matataas na konsehal, ay ipinatawag sa bulwagan ng hukom
upang magsampa ng reklamo. Ang prinsipe, wika ni Razel sa harap ng konseho, ay sumuway sa sinaunang kautusan. Ang mortal at engkanto ay hindi maaaring magtagni sa puso't laman, sapagkat ang pag-iibigan nila ay sumpa sa balanse ng dalawang mundo. Tahimik si Arvien sa gitna ng pagpupulong. Hindi dahil siya ay takot, kundi dahil ang puso niya ay wasak. Sa kanyang kalooban, sumisiklab ang tanong. Nasaan na si Elena? Paano na siya kung wala siyang alaala sa akin? Sa mundo ng tao, patuloy ang pamumuhay ni Elena sa pang-araw-araw sa piling ni Apo Lira. Ngunit tila ba may kulang sa kanyang pagkatao? Parang may butas sa kanyang alaala, sa kanyang damdamin. Hindi na niya maalala kung bakit siya nalulungkot tuwing gabi. Ngunit sa bawat panaginip niya, mas malinaw ang imahe ng lalaking nakatayo sa ilalim ng buwan. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang kanyang balat, napansin niyang mas lumitaw ang hugis ng markang parang buwan sa kanyang dibdib. Samantala, si Arvien ay dumulog sa kanyang ama, si Haring Elruan, upang magpahayag ng kanyang pasya. Ama, mariing sabi ni Arvien, kung ito ang magiging halaga ng pagiging prinsipe, kung ang tungkulin ko ay katumbas ng pagkakait sa akin ng kalayaang magmahal, mas pipiliin kong talikuran ng trono. Nagalit ang hari. Isang babae lang, isang mortal at isusuko mo ang lahing pinanggalingan mo? Hindi po siya basta mortal. Siya ang dahilan kung bakit ako nagising mula sa kasinungalingan ng ating mga batas. Mas pinili ko siyang mahalin kaysa sundin ang isang daigdig na hindi makatarungan sa puso. Nag-ingay ang buong konseho. Si Razel ay hindi makapaniwala, ngunit hindi siya nagsalita. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang sakit ng pagtanggi. Ngunit higit na naramdaman niya ang bigat ng katotohanan, na hindi siya kailanman minahal ni Arvien. Sa isang malalim na kuweba sa gitna ng kagubatan, tinipon ni Arvien ang natitirang kapangyarihan sa kanyang katawan. Pinilit niyang buksan ang landas pabalik sa mundo ng tao. Isang bagay na ipinagbabawal. Ngunit dahil ang pag-ibig niya ay dalisay, nakabuo siya ng isang lagusan. Sa sandaling iyon, habang si Elena ay natutulog, isang liwanag ang bumalot sa kanyang paligid. At sa loob ng kanyang panaginip, narinig niya ang tinig ni Arvien. Hindi tinig ng guni-guni, kundi ng damdaming bumabagtas sa mundo. Elena, kung naririnig mo ako, sundan mo ang liwanag. Sa kanyang panaginip, lumakad siya sa isang daan na puno ng mga bulaklak na puti. Sa dulo nito, may ilog. At sa tabi ng ilog, naroon si Arvien. Ngumiti ito at inabot ang kamay. Pagkamulat ni Elena, madaling araw na. Ngunit ang marka sa kanyang dibdib ay umiilaw. Tumayo siya, hinanap ang ilog. Sa kabila ng kagubatan, may nagliliwanag na daan, tulad sa kanyang panaginip. Wala siyang dalang anuman, tanging puso at tapang. Pagdating niya sa tabi ng ilog, bumukas ang isang pabilog na lagusan sa hangin. Mula rito, lumabas si Arvien. Duguan ang kanyang balikat, pagod, ngunit nakangiti. Elena, bulong niya. Nagulat si Elena. Pero sa isang iglap, dumaloy pabalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang damdamin, ang gabi ng unang hawak kamay, ang halik sa likod ng balad, ang lahat. Arvien! Sigaw niya, tumakbo palapit sa binata. Agad na niyakap ito. Ipinaglaban mo ako. Ipaglalaban pa rin kita, Elena. Ngunit kailangan mong pumili. Kung tatawid ka sa amin, di ka na maaaring bumalik sa mundo ng tao. Ngunit kung mananatili ka rito, mawawala ako, magpakailanman. Tahimik si Elena. Tumulo ang luha, ngunit hindi na siya nag-alinlangan. Hawak mo ang kamay ko nang minsang puno ng takot ang mundo ko.
Ngayon, ako naman ang hahawak sa'yo. Kahit saan ka man naroroon, doon ko rin pipiliin na tumira. At sabay silang pumasok sa lagusan. Bit-bit ang alaala ng bawat gabing pinagtagpo sila ng buwan. Sa mundo ng mga engkanto, nang sila ay humarap sa konseho, humingi si Arvien ng huling kahilingan. Ayoko maging prinsipe, ngunit nais kong manatili bilang mamamayan ng ating kaharian. Hindi para mamuno, kundi para magmahal ng malaya. Baka ito na ang panahong dapat nating pag-isipan kung tama pa ba ang batas na pilit nating sinusunod. Kung ang pag-ibig ng prinsipe at ng mortal na ito ay kayang tumawid sa mga hadlang, marahil hindi ito sumpa, kundi pagpapala. Isa-isang tumango ang mga konsehal at sa unang pagkakataon, sa kaysaysayan ng kaharian, binago ang batas. Hindi na ipinagbabawal ang pag-iibigan ng mortal at engkanto. Sa kondisyon na ito ay tunay at wagas. Sa isang gilid ng kaharian, nagtayo si Arvien at Elena ng isang tahanang gawa sa pinagsama-samang kahoy ng kagubatan at liwanag mula sa kristal ng mga diwata. Wala silang korona. Wala silang kapangyarihan. Ngunit araw-araw, sabay silang nagigising, magkayakap, masaya. Sa gabi, muli silang umuupo sa tabi ng ilog. Minsan ay tahimik lang silang nanonood ng alitaptap. Minsan ay nagtatawanan. Ngunit palagi, magkahawak ang kanilang mga kamay. At sa gitna ng kanilang pag-ibig, unti-unting bumalot ang isang panibagong liwanag sa dalawang mundo. Sa huling gabi ng kwento, habang magkasamang nakaupo sa ilalim ng isang punong akasya na itinanim nila sa bagong mundo, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay, tulad ng unang gabi. Hindi nila alam kung gaano pa sila mabubuhay, pero wala na silang takot. Sa dulo ng lahat, ikaw pa rin ang pipiliin ko, bulong ni Elena. At sa lahat ng dulo na darating, ikaw at ikaw pa rin ang simula ko. At sa huling linya ng kwento, hindi sila nagpaalam. Dahil sa mundong iyon, ang mga pusong wagas ay hindi kailanman nagwawakas. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga bago kong subscribers. Welcome po sa inyo. At hello rin po sa mga dati ko ng subscribers. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Hanggang sa muli po, have a nice day!